all pogos, legal o illegal, goodbye. Pagtulungan ng lahat na maipatupad itong ban sa pogo, mabunot na itong masamang weed na ito sa ating economic garden o ecosystem at itapon na yan sa sunog, itapon sa labas ng bansa. What was your reaction when the President announced that position on pogos? I was very relieved and of course very glad kasi there was a certain point, akala ko patapos na si Presidente sa zona nila and incredulous ako na hindi niya babanggitin ng pogo. Tapos biglang sa huli pala, inanunsyo niya yung banning ng pogos effective today, winding down ng pogo operations hanggang katapusan ng taon, at paghahanap ng alternatibong hanap buhay, disenteng trabaho sa some tens of thousands sa mga kababayan natin na nagtatrabaho pa sa pogo. So, malaking tagumpay ngayong araw sa mga babae at bata na nagsumbong laban sa pogo, tagumpay sa mga whistleblowers na nagsumbong tungkol sa pogo, tagumpay sa over the months, dumaraming mga government agencies na nakipagtulungan sa amin tulad ng PAOK, yung NBI, at iba pa. And I think tagumpay sa lahat nating mga Pilipino na mga kababayan, mga netizens na talagang sumubaybay dito at talagang idinagdag ang kanilang mga boses na ayaw na natin sa pogo. Huwag nating kalimutan yung mga government officials na nagsalita na rin itong nakaraang mga linggo, ang Finance Secretary, ang NEDA Director General, pati yung mga business organizations na nagsalita laban sa pogo. So, malaking tagumpay po para sa ating lahat ngayong araw. And ma'am, you said napatayo kayo kanina, which was the first time? First time, I stood up to clap for the President. Well, yung una, earlier, tungkol sa West Philippine Sea, pero dati na yon, isa sa ilan na mga policy areas na magkasundo kami. Pero this one was the first time for me to stand up and applaud at Osona dito sa kanilang desisyon laban sa pogo. Ikinatuwa ni Senator Risa Ontiveros ang deklarasyon na ipahinto na ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa pogo sa bansa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Sa kanyang naging panayam, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na napatayo at napapalakpak ito sa Pangulo dahil sa isyu ng West Philippine Sea, lalo na sa pagpapatigil nito sa operasyon ng pogo. At ito ang naging reaksyon ni Mayor Alice Guo. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Walang ni-anino ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang sumipot sa Department of Justice para sa ikalawang preliminary investigation ng DOJ sa reklamong human trafficking na kinahaharap niya at ng iba pang akusado. Ito dapat din ang araw na nakatakdang maghain ng counter affidavit ang alkalde. Pero mga abogado niya lang ang nagpakita. Matatadaan na sa isang pahayag na una nang sinabi ng alkalde na handa umano siyang harapin ang mga ibinabatong reklamo sa kanya sa tamang forum. Kaya ba natuloy ng Anti-Organized Crime Commission? Bakit no-show pa rin si Mayor Alice Guo? Pero kahit hindi pa rin nagpapakita ang alkalde, ay desidido pa rin umano ang PAOK na ituloy ang asunto. Matatandaan ring may 4 silang testigo na iniharap sa DOJ. Mga Pilipino raw ito na konektado sa ni-raid na Zone 1 Technology at Buffalo Land Development Corporation sa Bamban. Bukod sa mga kasong kriminal, gumugulong na rin ang investigasyon sa mga ari-arian at pera ni na Mayor Alice Guo at iba pang sangkot sa illegal na pogo. Sa oras na manalo umano ang PAOK sa Civil for Future case, mapupunta raw ang lahat ng ito sa gobyerno. Samantala matapos sa liham na ipinadala ni Mayor Alice Guo na sinabing pinag-iinitan umano siya ng ilang senador, muling sumulat ang alkalde kay Senator Chis Escudero. Sa kanyang liham, nagsorry si Mayor Alice Guo kung nagkaroon man daw ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang naging pahayag. Wala raw siyang intensyong pagsabihan o diktahan ng mga senador kung ano ang mga dapat bigyang prioridad. Ang gusto lamang umano niya ay magbigay ng mungkahi sa mga nararanasang problema sa kanyang bayan. Umaasa raw si Mayor Alice Guo na hindi pababayaan ng mga senador ang mga taga-Bamban. Nagpadala sa akin ng liham si Alice Guo, Mayor Alice Guo, 2 araw na nakakalipas na humihingi siya ng pag-unawa at paumanhin
kaugnay daw sa mga salitang binitiwan niya nung nakaraang linggo. Subalit wala pa rin siyang sinabi kaugnay sa pag-attend naman niya ng pagdinig ng Senado at pagsunod, hindi lamang sa subpoena pero sa warrant of arrest. Bagaman naunawaan ko, yung pag-unawang hinihingi niya, hanggat hindi siya nagpapakita at sumusunod sa Senado, ay hindi ko matatanggap ang anumang pakiusap na hinihiling niya dun sa kanyang liham. Kaugnay hindi lamang sa pag-unawa, pero para matulungan din yung kanyang mga kababayan. Dahil meron naman pumalit sa kanyang vice mayor para ipagpatuloy ang trabaho ng pamahalaan sa Banban. So, SP tuloy pa po yung hearing ng Walang dahilan para hindi magpatuloy yun dahil garantiya din yun na may sasakatuparan ang sinabi ni Pangulong Marcos kahapon sa SONA na band na ang Pogo at magwa-wind down na lamang yung mga nananatiling legal na Pogo na, kung di ako nagkakamali, kulang na sa 40 o 40 hanggang sa katapusan ng taon para makahanap o mahanapan ng trabaho yung maapekto ang mga Pilipino. Sir, ano po yung sagot ninyo dun sa letter niya? Hindi ko na sasagutin. Magsisilbing sagot na ito para sa kanya dahil sumulat siya dahil sa sinabi ko sa media and then sagot ko na rin sa sulat niya sa pamamagitan ninyo ng media. Sir, what do you make of it? I mean, saying sorry for what she said, but di pa rin siya nag-adhere sa arrest order. Tingin ko pati siya'y naguguluhan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Mahirap din naman siguro malagay sa ganitong bingit ng sentro ng atensyon ng bawat ahensya ng pamahalaan. Subalit sa dulo, sana payuhan siya ng tama ng kanyang mga abogado na humarap at tapusin na itong yugto na ito sa parte ng Senado para makafocus at concentrate na siya sa mga kasong kinakaharap niya sa DOJ, sa Solgen at sa Sandigan Bayan. Huwag siya mag-alala kung susuko siya kasi safe naman siya dito sa Senate. Palagi naman, titiyakin namin ang kanyang seguridad at matapos niyang mag-attend at matiyak yung kanyang pagdalo, pwede nang i-lift yung kanyang contempt at warrant of arrest. Yun naman ang aming gagarantiya sa kanya. Sir, after the SONA, ano po yung iba pang mga priority bills na nakikita nyo kailangan ipasa ninyo? Meron ba bagong priorities na hinihingi si Presidente? Well, dalawa binanggit niya kahapon. Una, yung APIRA amendments na inantabayanan pa namin kung anong specific na laman nun. Pero para sa akin, ang dapat na maging layunin nun, pababain ang presyo ng kuryente. Pangalawa, yung Create More na ilalabas na ni Senator Win ngayong linggong ito, yung committee report, para sa lalong madaling panahon ay maaprubahan na rin namin. Dahil aprobado na yan sa Kamara at nandito yung mga kasamahan namin sa Kamara din na una nang nag-aproba niyan. Sir, may commitment ba na magsasubmit ng proposed amendment sa ITIRA yung executive? At kung hindi, mag-initiate na po ang... Hinilingan ko na ng proposed amendments ng Department of Energy, ganyan din ang tanggapan ng Pangulo, habang kasalukuyan din kaming nagda-draft ng mga amendments sa isip namin ay kailangan para mapababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Basically, layunin lamang ng amendment na ito ay mapalaki pa, mapadami pa ang supply ng kuryente sa ating bansa. Binanggit ng Pangulo kahapon, yung connection ng Mindanao at Visayas na transmission line. Pero para sa akin, higit pa ron, dapat matiyak natin na may supply na papasok Mindanao, Visayas at Luzon para bumaba ang presyo ng kuryente. So sir, dahil ito isa sa mga hiniling ni Presidente, within the year ba may chance na ma-approve? Yan ang sisikapin namin gawin. Lalong-lalo na, dalawa lang naman yung binanggit niya. Maliban doon sa mga pinag-usapan sa LEDAC, dalawa lang ang binanggit niya na panibagong, hindi naman talaga panibago, batas na nais niyang makitang ipasa ng Kongreso. Buong kumpiyansa ko, mapapasa namin yan bago sa susunod niyang SONA next year. Sir, malaki ba yung impact na naging statement din ng Presidente about the West of Philippines? Para sa akin ay oo. Lalo na nung sinabi niyang hindi katang-isip ang pagmamayari natin yan. Hindi natin inimbento. At nakaukit niyan hindi lamang sa kasaysayan kundi sa ating batas. Binanggit niya ang Maritime and Sea Lanes Acts na nais nating ipasa para talagang nakalagay na sa batas ang pagmamayari natin dyan at hindi na pwedeng baguhin ng sino mang Pangulo uupo o susunod pagkatapos niya. Yung sa Pogo lang, legal matters lang, ano po yun? After the President said na dapat ban na yung Pogo, does he need to issue EO or is there any parang laws na kailangan bang gawin? No, an order suffices.
Hindi EO ang nag-legalize sa Pogo. Hindi AO ang nag-legalize sa Pogo. Hindi batas ang nag-legalize sa Pogo. Lisensya na inisyo ng PAGCOR ang nag-legalize dyan. Kaya ang pag-ban dyan, pagbawi lamang ng lisensyang binigay ng PAGCOR ang kinakailangan gawin. So since may order na si Pangulo, matik na yun, sir, na susundin dapat ng PAGCOR? Walang choice dahil coterminous and serves at the pleasure of the President ang PAGCOR chairman. So obligado siyang sumunod at wala akong nakitang dahilan para hindi siya sumunod. Ngayon kung tatanungin niyo, ba't di kami magpasa ng batas laban sa Pogo? Sa galing ng mga tao sa larangang yan, mag-iimbento palagi yan, Pago, Pugo, Pego. Sa dulo, kung nais natin pagbawal ang pasugalan at sugal sa bansa, pues pagbawal na natin lahat. At susuporta ko palagi doon. Mapapogo, mapapigo, mapakasino, sabay-sabay na natin kung talagang tingin natin nakakasama yan sa ating lipunan at sa ating mga kababayan. So dapat ang approve na batas, sir, pinagbabawal lahat ng klase ng sila. Kung papunta talaga tayo doon, malamang hindi na pumalakpak yung PAGCOR doon. Isasama mo rin ba yung loto? Sugal din ba yun? So depende. Dapat national policy yan, kaugnay sa sugal, kung gusto talaga nating malipon ang masasamang epekto ng bisyong ito. So kung magkakaroon ng batas or ng panukala, sir, dapat para sa lahat, natanggalin na lahat, sir? Para sa akin, dahil kung hindi, magpapasalan tayo palagi ng batas, kada may maiimbento silang pangalan at panibagong uri at klase ng sugal. Sir, tama lang, ituloy pa rin yung investigation sa Pogo. Tama lang na ituloy yun para matiyak natin na yung illegal ay talagang masusupil, both may lisensya o walang lisensya. Nasa diskresyon na ni Senator Risa kung ipagpapatuloy niya yung kanyang pagdinig kaugnay sa bagay na yan. Walang pipigil sa kanya sa pagdinig na yan. Binigyan hanggang end of the year para wind down yung operation ng Pogo. Enough time. Nang legal yung illegal, kahapon pa bawal yun. Last year pa bawal yun. Ang binigyan lang ng panahon para mag-wind down hanggang sa katapusan ng taon ay nananatiling 38, kung hindi ko nagkakamali, na legal na Pogo. Pero yung illegal na Pogo na mahigit 100, nung isang taon pa bawal yun, nung isang buwan pa bawal yun, kahapon pa bawal yun. Walang transition period yun. So, sir, malaking Pogi point dito kay Presidente. Well, hinedline ng bawat pahayagan sa araw na ito, tila yun ang binigang highlight sa kanyang zona. At doon din may pinakamaraming palakpak, hiyaw at tayuan ng mga nakinig sa zona kahapon sa Kongreso. Isasot na lang. So, yung pag-amin lang din ng Pangulo na mataas pa rin yung presyo ng bilihin, bigas. What does that say po in terms of direction of his administration moving on the third-year midterm na pero mataas pa rin yung presyo ng bilihin? I don't think that's the point. I think the point is his speech was honest, truthful, and comprehensive. I was in fact glad and happy that they spent the first 10 minutes of his speech on agriculture and beginning with an admission that up to today, the price of rice is still high. Ang pinakamalaking problema ang kinakaharap ng sino mang gobyerno o opisyal ay hindi inaamin yung tunay na kalagayan ng bansa at hindi inaamin may problema tayo. Ang unang hakbang para sa akin sa pagresolba ng anumang problema ay pag-amin na may problema tayo. Ginawa yun ng Pangulo kahapon. Hindi siya nagpanggap, hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagkubli kaugnay ng mataas na presyo ng bigas. Inamin niya ang problema pa rin yun at na ginagawa niya ng paraan para mabababa yun at sa sumunod na 9 na minuto, yun ang tinalakay niya sa unang bahagi ng kanyang zona. Ikinagalak, ikinatuwa at marahil gayon din ang mga magsasaka. Yung mga sinabi niyang yun kahapon. Bye-bye. Senator, Pogo's legal or illegal? You're making that distinction. May binabanggit po kasing international gaming licensee, yung mga IGL na tinatawag. Sa pagkakaintindi po ninyo, and is this how it's supposed to be interpreted? Lahat po yan, wala na, pati IGL. Pati IGL, wala na. Actually, bagong instrumento yan ng PAGCOR, kasunod daw ng mga dating license ng Pogo. Pero with the President's pronouncement yesterday, dapat pati yan wala na. At talagang bilang tagapangulo ng Senate Committee on Women na nanguna sa investigasyon tungkol sa mga krimeng nakakabit sa Pogo, hindi ko matatawaran ang saya at ginhawa ng pagpapabawal ng Pogo sa bansa. Ano pa mang klaseng lisensya ang hawak nila. Kumbaga irrelevant na kung nagsimula silang legal o illegal na Pogo dahil sa mga krimeng dala nila. Kaya lahat sila banned.
Pogos, legal or illegal, have brought innumerable and unspeakable social ills into the country. May revenue losses po ang gobyerno sa pagkawala ng mga Pogo at gayon din po mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga Pogo. Ano ho ang proposal ninyo? How do we help them? We will help them batay na rin sa mga datos na galing mismo sa mga government agencies kung gaano kaliit actually ang net financial benefit ng mga Pogo sa ating bansa nitong nakaraang mga 8 taon mula nung virtual open door policy si Duterte sa mga Pogo dito sa ating bansa. Yung mga rosy na pangako noon, napako, whether in terms of revenues o kahit trabaho, ang laki pa nga ng pagkakautang nila sa buwis sa ating gobyerno. At sa prosesong binanggit ko kanina na mahabang hakbang, sisiguraduhin din natin na magkaroon ng just transition para sa mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa mga Pogo. So, kasama sa buong push natin para sa disenteng trabaho sa ating mga manggagawa. Senator, ano ho magiging impact ng utos na ito ng Pangulo to ban Pogo sa inyong isinasagawang investigasyon sa Senado? Well, ang aming Senate hearings ay magpapatuloy para mag-demand ng accountability. At patuloy naming sisiguraduhin na palakasin ng mga polisiya, mapigilan ang mga industriya tulad ng Pogo na yan from ever emerging again. Si Mayor, suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go o ika nyo nga si Go Waping. May paramdam na ho ba kung dadalo na sa susunod na pagdinig? Ay nako, wala pa rin. Sa kabila nung payo di umano ng kanyang abogado na magpakita na siya sa amin, niyong anino niya at ng kanyang mga miyembro ng pamilya ay hindi pa makita. Pero patuloy silang pinaghahanap ng Senate Office of the Sergeant at Arms sa tulong din ng NBI. At habang iniintay namin na magpakita siya o maipakita siya sa susunod na hearing sa 29 nitong buwan, maraming salamat na sa lahat ng mga victim survivors, whistleblowers, pati government agencies tulad ng DOJ Iyakat, PAO, NBI at iba pa. Lahat silang nakipagtulungan sa aming investigasyon sa Senado para mabunyag ang kababalaghang nakapalibot sa Pogo. We owe you this victory. Sen, more on the SONA, ano ho yung mga issues na gusto nyo sana'y natalakay pero hindi nyo narinig? Ayun, marami-rami pa, Ivan. Unang-una na yung ekonomiya, agrikultura at energy. Tapos dagdag pa sa health, dagdag pa sa education. Yung isang big area of silence ni Presidente, sayang pagkatapos nilang sabihin na yung extermination was never part of the solution sa problematic drug use. Sayang, hindi siya nagsalita tungkol sa ICC. Kasi yung extermination na bahagi ng ginamit ni Duterte dyan sa madugong war on drugs niya, dapat mapanagot siya para sa mga buhay na kinitil at yung mga pamilya, tens of thousands of them na naulila. Plus sana pa dagdag sa agenda ng women and children bukod dito sa malaking pronouncement laban sa Pogo at dagdag pa doon sa mahalagang pag-uulit nila ng posisyon sa West Philippine Sea. Ilan pang mga issue sana sa national defense, national security at saka foreign relations. Senator, thank you for joining us this morning. Maraming salamat po sa oras Thank you, Ivan. To all Pogos, legal o illegal, goodbye. Pagtulungan ng lahat na maipatupad itong ban sa Pogo, mabunot na itong masamang weed na ito sa ating economic garden o ecosystem at itapon na yan sa sunog, itapon sa labas ng bansa. What was your reaction when the President announced that position on Pogos? I was very relieved and of course very glad. Kasi there was a certain point, akala ko patapos na si Presidente sa SONA nila. And incredulous ako na, hindi niya babanggitin ang Pogo? Tapos biglang sa huli pala, inanunsyo niya yung banning ng Pogos effective today.
winding down ng POGO operations hanggang katapusan ng taon, at paghahanap ng alternatibong hanap buhay, desenteng trabaho sa some tens of thousands sa mga kababayan natin na nagtatrabaho pa sa POGO. So, malaking tagumpay ngayong araw sa mga babae at bata na nagsumbong laban sa POGO, tagumpay sa mga whistleblowers na nagsumbong tungkol sa POGO, tagumpay sa over the months dumaraming mga government agencies na nakipagtulungan sa amin tulad ng PAOK, yung NBI, at iba pa. And I think tagumpay sa lahat nating mga Pilipino na mga kababayan, mga netizens na talagang sumubaybay dito at talagang idinagdag ang kanilang mga boses na ayaw na natin sa POGO. Huwag nating kalimutan yung mga government officials na nagsalita na rin itong nakaraang mga linggo, ang Finance Secretary, ang NEDA Director General, pati yung mga business organizations na nagsalita laban sa POGO. So, malaking tagumpay po para sa ating lahat ngayong araw. And ma'am, you said napatayo kayo kanina, which was the first time? First time, I stood up to clap for the president. Well, yung una earlier tungkol sa West Philippine Sea, pero dati na yon, isa sa ilan na mga policy areas na magkasundo kami. Pero this one was the first time for me to stand up and applaud at Asona dito sa kanilang desisyon laban sa POGO. Do you think the government can solve the problem, can eliminate POGOs by the end of the year? I think that's a good timetable. Ideally nga, ngayon na, di ba? Pero at least sinabi nila may full stop by December 31, 2024. And kung kaya ba itong gawin ng gobyerno din kasi ang nagbigay daan sa POGO eh. Panahon ni Duterte, practically nag-open door policy siya sa POGO. Maraming matatamis na pangako na halos lahat o kundi man lahat na pako. And we are contending with the very evil effects ng POGO hanggang sa ngayon. So, kung kinaya ng gobyerno noon bigyang daan itong perwisyo ng POGO, siguradong with the same powers na dati inabuso para bigyang daan ng POGO, sigurado kakayanin dapat ng gobyerno sa lahat ng kapangyarihan niya talagang mapatigil at mapatapon na sa labas ng bansa natin ang POGO. On this good day, let no one make excuses, no? Pero pagtulungan ng lahat na maipatupad itong ban sa POGO, mabunot na itong masamang weed na ito sa ating economic garden o ecosystem at itapon na yan sa sunog, itapon sa labas ng bansa. What grade will you give the President, Ma'am Sonia, since you're satisfied with this statement on the POGO? This is a day na half full ang glass. I appreciated still yung position nila sa West Philippine Sea. I really appreciated yung announcement nila sa ban sa POGO. Pero meron pa rin marami-rami ibang mga area na mas sana may narinig pa ako sa kanila. Gaya ng ekonomiya, agrikultura at energy, gaya ng health, gaya ng edukasyon. Yung isang malaking bagay, kasi sinabi ni Presidente tungkol sa problematic drug use na extermination was never part of the solution. Napakalakas. Sayang, pagkatapos nun, natapos na hindi nanahimik siya sa issue ng International Criminal Court. Kasi kung extermination was never part of the solution, dapat papanagutin si Duterte sa extermination na ginawa niya sa tens of thousands na mga kababayan natin at pangungulila ng tens of thousands na mga pamilya. Sana nagsalita rin si Presidente sa SONA ngayon tungkol sa iba pang mga concerns ng kababaihan at gender, pati yung SOGS Equality Bill, yung dissolution of divorce bill. And last but not least, sana nakapagsalita pa sila tungkol sa ilan pang mga usapin ng defense, foreign relations, and national security. Bagamat yun na nga, sang-ayon ako sa kanila sa West Philippine Sea. So, dahil araw ito na the glass is definitely half full, pero may marami-rami pang importante mga area, I would say 6/10, more than half. To all POGOs, legal o illegal, goodbye. Isa talagang napakalaking tagumpay ito para sa buong bansa. Senator, POGOs legal or illegal? You're making that distinction.
May binabanggit po kasing international gaming licensee, yung mga IGL na tinatawag. Sa pagkakaintindi po ninyo, and is this how it's supposed to be interpreted, lahat po yan, wala na, pati IGL. Pati IGL, wala na. Actually, bagong instrumento yan ng PAGCOR, kasunod daw ng mga dating license ng POGO. Pero with the President's pronouncement yesterday, dapat pati yan wala na. At talagang bilang tagapangulo ng Senate Committee on Women na namuna sa investigasyon tungkol sa mga krimeng nakakabit sa POGO, hindi ko matatawaran ang saya at ginhawa ng pagpapabawal ng POGO sa bansa. Ano pa mang klaseng lisensya ang hawak nila. Kumbaga irrelevant na kung nagsimula silang legal o illegal na POGO dahil sa mga krimeng dala nila. Kaya lahat sila banned. POGOs, legal o illegal, have brought innumerable and unspeakable social ills into the country. May revenue losses po ang gobyerno sa pagkawala ng mga POGO at gayon din po mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga POGO. Ano ho ang proposal ninyo? How do we help them? We will help them. Batay na rin sa mga datos na galing mismo sa mga government agencies kung gaano kaliit actually ang net financial benefit ng mga POGO sa ating bansa nitong nakaraang mga 8 taon mula nung virtual open door policy si Duterte sa mga POGO dito sa ating bansa. Yung mga rosy na pangako noon, napako, whether in terms of revenues o kahit trabaho, ang laki pa nga ng pagkakautang nila sa buwis sa ating gobyerno. At sa prosesong binanggit ko kanina na mahabang hakbang, sisiguraduhin din natin na magkaroon ng just transition para sa mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa mga POGO. So, kasama sa buong push natin para sa disenteng trabaho sa ating mga manggagawa. Senator, ano ho magiging impact ng utos na ito ng Pangulo to ban POGO sa inyong isinasagawang investigasyon sa Senado? Well, ang aming Senate hearings ay magpapatuloy para mag-demand ng accountability. At patuloy naming sisiguraduhin na palakasin ng mga polisiya, mapigilan ang mga industriya tulad ng POGO na yan from ever emerging again. Si Mayor, suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, o ika nyo nga si Go Waping. May paramdam na ho ba kung dadalo na sa susunod na pagdinig? Ay nako, wala pa rin. Sa kabila nung payo di umano ng kanyang abogado na magpakita na siya sa amin, ni yung anino niya at ng kanyang mga miyembro ng pamilya ay hindi pa makita. Pero patuloy silang pinaghahanap ng Senate Office of the Sergeant at Arms sa tulong din ng NBI. At habang iniintay namin na magpakita siya o maipakita siya sa susunod na hearing sa 29 nitong buwan, maraming salamat na sa lahat ng mga victim survivors, whistleblowers, pati government agencies tulad ng DOJ, IACAT, PAO, NBI at iba pa. Lahat silang nakipagtulungan sa aming investigasyon sa Senado para mabunyag ang kababalaghang nakapalibot sa POGO. We owe you this victory. Sen, more on the SONA. Ano ho yung mga issues na gusto nyo sana'y natalakay pero hindi nyo narinig? Ayun, marami-rami pa, Ivan. Unang-una na yung ekonomiya, agrikultura at energy. Tapos dagdag pa sa health, dagdag pa sa education. Yung isang big area of silence ni Presidente, sayang pagkatapos nilang sabihin na yung extermination was never part of the solution sa problematic drug use. Sayang, hindi siya nagsalita tungkol sa ICC. Kasi yung extermination na bahagi ng ginamit ni Duterte dyan sa madugong war on drugs niya, dapat mapanagot siya para sa mga buhay na kinitil at yung mga pamilya, tens of thousands of them na naulila. Plus sana pa dagdag sa agenda ng women and children bukod dito sa malaking pronouncement laban sa POGO at dagdag pa doon sa mahalagang pag-uulit nila ng posisyon sa West Philippine Sea, ilan pang mga issue sana sa national defense, national security at saka foreign relations. Senator, thank you for joining us this morning. Maraming salamat po sa oras niyo. Nababahala siya dito sa mga krimen na nangyari. At pangalawa, yung mensahe ay malinaw na hindi na pwedeng
mag-operate ang Pogo sa ating bansa. Initially kasi parang may mga nai-interview, no, iba-iba hong parang perception na baka hindi gawin ng Pangulo yung pagbaba ng Pogo dahil sa mga implications nito sa atin ding pumapasok na mga taxes sa bansa, di ba? Oo, pero nanindigan ho talaga siya. So ang tanong lang ho ngayon, kasi may sinasabi yung iba baka naman yung IGL, di ba, pinalitan lang yung pangalan, Internet Gaming Licensee o IGL na baka yun nung peg lang daw, baka ganon. Pero nalinaw naman yan kanina, no, ng PAGCOR na kasama rin yan. Hindi pwede idaan sa name, sa pangalan o katawagan. So tama ho naman ho, ano, pagkakaintindi nating lahat. Tama. Kasi yung kanyang mensahe napakalinaw no? Effective today, all Pogos are banned. So hindi naman niya sinabi legal Pogo, illegal Pogo. Ibig sabihin lahat ng Philippine offshore gaming sa ating bansa ay ban. Ayan. At nagpaliwanag pa siya, no? Dahil nga yung krimen na nakikita natin, yung human trafficking, torture, at nababahala siya, no? Dahil itong mga Pogo na ito ay talagang binaliwala ang ating batas at proseso at linapastangan pa ang ating lipunan. Kaya nakita natin, no? 3 o 4 na standing ovation ang nakuha niya dito sa pag-a-announce sa pagbaban ng Pogo. Nung nagkaroon kami ng hearing, itong last week lang, lahat sila sinasabi na i-ban na yung Pogo. At malinaw yan sa mga enforcement agencies natin, pati na rin ang mga economic managers natin. Opo. So ngayon po na binana po ang lahat ng Pogo at saka IGL, kung ano man ang tawag sa kanila ngayon, ibig po bang sabihin tapos na ang trabaho ng Senado? Wala na mga investigasyon? Hindi nakakabulin yung mga sinasabi natin na kasabwat ng mga criminal groups na nag-operate ng Pogo na yan? Hindi, Doris. Tutuloy namin yung aming investigasyon dahil una-una si Alice Guo or si Guo Waping ay nagtatago pa at hindi kami titigil hanggat mahuli siya. Pangalawa, yung mga mastermind nitong mga Pogo na ito, kailangan ma-identify mabuti at doon sa initial findings ng committee, may mga political links rin. So, titingnan rin namin yung mga ganun na anggulo. Importante kasi hindi yung raid o yung pag-ban. Importante rin na makasuhan at makulong itong mga mastermind. Opo. Sen, meron pa rin kayo naka-schedule na hearing at nagparamdam po ba si Mayor Go na sisiputin niya yung hearing na yan? Sa akin, wala akong nakukuhang paramdam. Pero balita ko kay Senate President ay nagpadala siya ng sulat, parang excuse letter kung bakit hindi siya makakapunta. Nabanggit sa akin ni SP Escudero kahapon na nakatanggap, bago lang, no? Kahapon ng hapon nakatanggap siya ng letter at yung letter ay parang excuse letter lang. Walang bago na sinabi, no? Ano raw sabi? Anong excuse daw niya? Sinabi lang niya na hindi naman niya winawalang respeto ang Senado. Sinabi lang niya doon na hindi naman niya intention baliwalain ang proseso at ang batas. Pero wala naman siyang sinabi doon kung pupunta siya o hindi. Kaya nasabi ko nga kay Senate President yesterday, pagpapatuloy namin yung pagdinig.